Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito muli ang iyong kaibigan, Dr. C. Dayogo, na bumabati sa inyo ng magandang hapon at muli po ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa ating YouTube channel, The Pillar of the Truth. Nawalan tayo ng oras doon sa previous lecture natin at hindi natin nahabol yung dapat nating ituro muli. Kaya sa ngayon, ipagpatuloy po natin yung ating lesson na pagbibigay po natin ng, of course, ang ibig kong sabihin, pagbibigyan natin ng pansin doon sa isang nag-text about depression, about correction, yung ayaw niya ang nakokorek at doon siya nade-depress para bang hindi niya matanggap. Kaya natin ito itinuturo sa inyo, tinuturo natin ito sa mga taong nangangailangan ng encouragement. Ako rin mismo ay dinaanan ko ang mga ito at nung una nagtuturo po ako ng How to Fight Anxiety and Depression by Chori. Pero nung nagka-COVID ako, ang talagang iniwan ng COVID sa akin, isang matindi na wala ng panlasa, pagkatapos anxiety, takot, at saka yung depression. Ayaw ko yung nakukurik noon. Pero salamat naman dahil napag-aralan ko kung paano ito labanan. Pero may pagkakataon na may isang araw, dalawang araw, na meron akong inayawan, na-misunderstood ko yung sinabi sa akin. Gusto ko nang mamatay. 2 days hindi ako kumain. Delikado yon. Pero hanggang sa naisip natin, gawain ng dyablo yan. Minsan dyablo ang gumagawa, kaya nagkakaroon tayo ng depression. At siyempre yung tinuturo ko, ay ginawa ko. Kaya sabi sa akin to, kung ano yung tinuturo mo, gawin mo. Dahil nakatulong yan sa akin. Totoo naman. Kaya kahit na-embarrass ako nung ganun ang sinabi, pero nakatulong talaga. Sa awa ng Panginoon hanggang ngayon, nag-survive po tayo. At ngayon, nagkaroon tayo ng kalusugan. Kahit sinabi sa akin na 90 days, yung talagang rest. Pero nagpapasalamat ako na kahit wala pang 90 days, magna 90 days lang ako sa June, katapusan ng June. Dahil March ako nung na-admit, naging negative na ako nung April 19 yata. Sobrang hirap. Talagang yung infection ko is, ito yung sinasabi nating severe infection. Ito yung nakakamatay, maraming namamatay. Pero sa milagro at pag-ibig ng Panginoon, naka-ano po tayo, naka-survive po tayo. Kaya yun ang dahilan na gusto nating makatulong sa mga tao. Ngayon, ipagpatuloy natin yung learn from your mistake, failure, correction, and experience. Ngayon, pinag-aralan natin yung mga academic solution kung paano natin kung paano tayo paano natin malabanan ang ating anxiety at paano natin malabanan ang ating depression. Kaya pagpatuloy natin, ngayon naman pupunta tayo sa biblical aspect. Biblical point of view naman kung paano natin malabanan ang ating depression. Say from the biblical point of view. O sige, basahin natin yung Proverbs chapter 12 in verse 1. Ito pang sinasabi, whoso loveth instruction, loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. Sa English po, kasi kasi King James Version. Kaya kung bakit King James Version ang ginagamit natin ng Biblia, ito kasi yung ito yung perfect sa lahat ng translation. Ang Biblia kasi ay isinulat sa Greek. Ang New Testament, Old Testament isinulat sa Hebreo,
at sa New Testament is sinulat sa Greek. Ngayon, translate sa iba-ibang language at iba-ibang dialect. At nung ginamit sa English, kaya sinasabi natin King James Version kasi yan yung English noong panahon, ang hari noon ay si James. Kaya King James Version, ito yung klase ng English noon. At ito yung English na kinover lahat yung points mula sa Greek. Marami pong mga translation ngayon na bago na maraming omitted. Halimbawa, sabi sa Greek, halimbawa, sinasabi sa Greek yung tatlo na naging isa. Sa ibang translation, wala na. Pero sa King James, meron. These three are one. Kaya doon yung binabatay natin ng Ama, ang Anak, at the Holy Spirit. They are three in divine persons, but they are one as God. Kaya King James Version ang talagang preserved translation. Ang i-adjust lang natin, yung yung word na, halimbawa, word, ang last ay dagdagan mo lang ng TH, kaya love it. Yung anong tawag natin dito? But he that hateth, yun nga, yung consonant, pag consonant, ano bang tawag natin dyan? A, I, E, O, O? Ha? Vowel. Okay. Yung vowels, dagdagan mo ng E, T, H. No, TH, I should say. Love it. Kapag consonant, dagdagan mo ng E, T, H. Kaya yung also love it, ang ibig sabihin, hoso love. Kaya yun lang po, para sabi nga nila, yung ibang version daw hindi madaling unawain nga. Ang problems lang, maraming omitted na points from the original manuscript of the Greek. Itong King James, medyo mahirap unawain dahil yung vowels ay dinadagdagan ng TH. Kaya yun ang problem. Yung mga consonant naman, dinadagdagan ng E, T, H. Kaya yung love it. Ibig sabihin yan, love. Yung hate, dinagdagan ng TH, hated. Reprop is brotes. So ang ibig sabihin nito, ang mga taong gustong-gusto ang nakokorek ay nagkakaroon ng knowledge o kaya kaalaman. Pero yung ayaw niya yung nakokorek, nasisira ang kanyang buhay. Kaya sa Bible, wag nating masamahin yung koreksyon. Gusto natin yan. Ang problema lang kasi, ay papaano naman yung nagko-correct, mas lalo pa siyang, mas maraming mistake. Ay dahil nasa Biblia tayo, tama naman yung sabi ni Kristo. Bago ka mangurek kasi, tignan mo muna yung sarili mo. Halimbawa, si Chris Aquino, nung nagkaroon ng program, ang program niya is, paano magkaroon ng successful marriage? Bakit? Successful ba ang marriage niya? Halimbawa, maraming artista, marami silang programang ganon, pero tignan mo naman yung marriage life nila, palit-palit ng asawa. Yun ba ang dapat pakinggan? Halimbawa, ina-idol natin yung advice ni Vice Ganda, o tignan mo naman ang kanyang buhay. Kaya ibig sabihin, huwag tayong mangurik kasi kapag yung kinokorek natin ay mas magaling sa akin, mas mabuti sa atin. Ang kinokorek natin, yung mga taong, ayun nga, nakikita natin na kailangan siya maturuan. Kailangan niyang tulong. Pero pag mangurik ka, ay siyempre, tingnan mo naman kasi ang sarili mo. Kaya sabi ni Kristo,
nangungurik ka, sabi ni Kristo, tignan naman ninyo yung problema sa iyong mata. Inaano natin yung mata ng iba, pero yung mata mo may muta. Tanggalin mo muna bago ka mag-advise. Ganun pa man, we consider na yung nag-a-advise sa atin ay mas successful ang kanilang buhay. Magturo ka ng success, pero hindi ka naman successful. Siyempre, kaya kung magpa-advise ka, pupunta ka sa mga taong successful. Kaya sa mga taong malinis, makita mo ang buhay, na successful ang buhay, magandang attitude. Halimbawa, may nangangaral ng patience, ay hindi naman siya patient. Kaya kung mangaral ka ng patience, siguradong patient ka. Halimbawa, mangaral ka ng pagka-Diyos, kailangan maka-Diyos ka. Mangangaral ka ng knowledge, dapat may alam ka. Pag mangangaral ka ng kabutihan, dapat mabait ka o mabuti kang tao. Yan pa ang pinag-uusapan natin dito. Kaya minsan, sa ating gobyerno, sa politika naman, itong correction, hindi nawawala yan. Ang napag-aralan ko sa political science is that kailangan natin ng critic sa gobyerno. Kailangan din natin ng opposition. Para yung nasa gobyerno, hindi sila aabuso. May nagko-correct, may nagpo-protesta. Pero ang problema sa Pilipinas, hindi na correction ang nangyayari. Hindi na yung constructive criticism, destructive criticism na. Yung opposition, gagawa ng lahat ng paraan para masira ang gobyerno, para sila ang uupo at para mangurap. Minsan, yung taong korap, mahirap magtiwala sa ibang tao. Korap nga siya eh. Kaya kung korap ang isang tao, panay korap ang tingin niya sa mga tao. Yan ang problema sa ating politika sa Pilipinas. Yung nanalo, gawin niya ang paraan para masira yung gobyerno ng nanalo, which is very, very worst attitude. Yan ang problema sa politika natin sa ating bansa. Okay, pag-usapan natin sa susunod na issue, pero ang masabi ko lang, hindi masama ang correction, criticism, pero dapat maging constructive criticism. Ngayon, pag na-criticize naman tayo, tayo rin ang makikinabang. Tingnan natin yung ibang scripture. Ano yan? Proverbs 15:32. He that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof giveth understanding. Minsan yung understanding na sinasabi ng Biblia, yun ay tumutukoy sa katalinuhan. Kaya sinasabi dito, ang ayaw sa instruction, sinisira lang niya ang kanyang kaluluwa. Ngunit yung gustong makinig sa koreksyon, siya ay nagkakaroon ng katalinuhan. Tama po yon. Next. Proverbs 29:15. The rod and reproof gives wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Yung bata na ayaw nakukorek, ayaw niya sa turo, siya ang magbibigay ng demoralization sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, yung mga batang hindi naturuan, ang nakakahiya dyan, yung magulang o kaya mother. Kaya kailangan sa mga estudyante na nakikinig, kailangan po tayo magkaroon ng magandang pag-uugali. Pag kinokorek tayo ng ating mga magulang, magpasalamat tayo. Kasi ang bata na ang lahat ng gusto niya sundin, kahit mali, wala siyang magandang kinabukasan. Sa tao rin, pag hindi nakukorek, hindi niya alam yung tama at mali, lalo na sa salita ng Panginoon, ay pupunta ng impyerno yan. Next. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
Sa 2 Timothy chapter 3, verse 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, ang salita ng Diyos, lalo na kung ito ay tumutukoy sa doktrina ng isang relihiyon, kaya nga sinasabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa sinungaling, dambuhalang sinungaling na nangangaral. Pag sinabi mo kasing ang salitang false kasi, ay tumutukoy doon sa mga tao na nangangaral na hindi sila tinawag ng Panginoon. Pangalawa, ang salitang false, kasinungalingan ay tumutukoy doon sa pagtuturo ng doktrina, mga bagay na wala naman sa Biblia. Kaya ang sabi ng Biblia, sino man ang dadagdag sa salita ng Panginoon, dadagdagan ang parusa. Kaya hindi na tayo pwedeng magturo ng doktrina na wala sa Biblia. At yung sinabi rin ng Biblia na sino man ang babawas sa salita ng Diyos, mababawasan ang kanyang chance na magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil bawal talagang bawasan. Ang ibig sabihin, kung ano yung nasa Biblia, ituro natin. Para hindi natin bawasan, ituro natin lahat. Ngunit hindi tayo gagawa ng doktrina na wala sa Biblia. Ngayon, ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito kay Timothy, na sinasabi na ang Biblia ay yon ang pinanggagalingan ng tamang doktrina. At yun yung Biblia ang pinanggagalingan ng tamang koreksyon at instruksyon para kapag nasundan natin ang turo ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kaligtasan at pagdating natin sa langit, may gantimpala tayo. Hindi lang yung kaligtasan meron tayo, maging masaya ang buhay, kahit mahirap ang buhay, masaya, at may kakayahan tayo na lumaban sa lahat ng tukso, magiging righteous ang buhay natin kung sinusundan natin ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, meron tayong sinasabi dito na dos and don't. Kaya lang minsan, ang problema, ang Pilipino, pag pinakita mo yung maling ginagawa, maling pagsamba, nagagalit po sila. Pero very clear ang sabi ng Biblia, paki-flash mo ulit. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang salita ng Diyos, ito po ay galing sa Diyos para makita natin kung ano yung tama at mali. Minsan, may mga relihiyon na hindi tinuturo ang tama. Ngayon, halimbawa, tinuruan ka ng mali, at mali ang ginawa mo, hindi yon sapat yon na sasabihin mo pagdating mo sa langit, mali kasi yung itinuro sa akin eh. Hindi sapat yon. Kung yung nagturo ng mali pupunta ng impyerno at ang sumunod sa mali pupunta rin ng impyerno. Kaya hindi po pwede na hindi natin basahin ang Biblia, hindi rin pwede na hindi natin, tignan mo yung relihiyon mo, tignan mo yung doktrina, yun ba ay galing sa Biblia? Huwag yung tradition sa atin kasi sa Pilipinas, ang importante, ang mahalaga, yung pangalan ng relihiyon, ang mahalaga yung tradition. Hindi po. Sa philosophy ngayon, practical na ang kailangan. Tignan natin kung ano yung tama. Kasi totoo nga na maraming maling relihiyon. Para maiwasan natin yung nagtuturo ng mali, itignan natin talaga ang salita ng Diyos. Basahin natin. Yung ginagawa ba natin na pagsamba, yan ba ay nasa Biblia? Baka yung wala sa Biblia, yung uri ng pagsamba mo, hindi rin pagkikinggan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos. May mga religious, pero hindi nila sinusundan ang salita ng Diyos. Kaya para sigurado na hindi sayang yung pagod mo, at tignan mo yung salita ng Diyos, makinig ka, magbasa ka ng salita ng Diyos. Kung yung tinuturo ng relihiyon mo ay nasa Biblia, kung wala, hanapin mo kung sino yung nagtuturo ng katotohanan. Kaya nga ang salita ng Diyos, hindi mo ba alam kung maghatol ang Diyos, binabay tayo din sa kanyang salita. Pag sinabi niya, bakit hindi mo sinundan yung salita ko? Kasi mali ang itinuro sa akin. Sabi ko nga kanina, hindi sapat yon na reason para ma-acquit ka sa hukuman ng Diyos. Kasi kung ikaw ay kung yung tao nagturo ng mali,
at sinundan mo yung mali, pareho kayo na mapaparusahan. Kaya ang pananampalataya, meron naman tayong freedom. Isaliksikin natin, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kung yung tinuturo sa atin ay nasa Biblia. At kung hindi, mananagot ka rin. At sabi rin ng Biblia kasi, know the truth, and the truth will set you free. Okay, dito na tayo mag-last. John 5:28, if I'm not mistaken, or John 8:32. Tignan mo nga yung ipaki-search natin. Okay, John 8:32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Responsibility po natin. Huwag tayong aasa lang doon sa tradisyon na tinuturo sa atin. Tignan natin, responsibility natin as individual na saliksikin natin ang katotohanan. Kasi kung nagkabali at sinundan mo yung mali, hindi yan justified. Ikaw ay paparusahan din. Yung nagturo ng mali, paparusahan, pati yung sumunod ng mali, paparusahan. Okay, salamat po. Wala na tayong oras. At kung meron po kayong katanungan, inulit ko. Inulit ko po na for inquiries, dito po yung ating number, 0917-505-3049. Sa San, 3033-867-8050. At meron din tayong email for private transaction conversation, docdayogo@yahoo.com. Mga kapatid, muli po, ang programang ito ay sinasabi, people are destroyed for lack of knowledge. If you are believing right, you are doing right. Sa pagkababakas natin, gusto kong manalangin para sa inyo. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig, salamat sa lahat ng biyaya, salamat sa lahat ng proteksyon, salamat din Panginoon sa programang ito at salamat Panginoon sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat po ng nakikinig, hinihiling ko na patawarin niyo kami lahat sa aming kasalanan, hinihiling ko na i-bless po ninyo sila, ingatan sila sa disgrasya, ingatan sila sa sakit, lalo na sa COVID, at ganoon din ang kanilang pangangailangan financial. Kayo pa ang patuloy na mag-bless sa kanila. Ito po kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, salamat po sa lahat ng sumubaybay. Ito muli ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayogo, nagsasabi, God bless.